Isa ang Taiwan sa mga patok na bakasyunan ngayon ng mga Pinoy. Pero alam nyo ba na marami na rin tayong mga kababayang nagtatrabaho roon? May sarili na nga silang komunidad na kung tawagin ay Little Manila in Taiwan. Ang buong report mula kay Bea de Guzman. Nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Chongshan Road, Taipei, Taiwan. Dito raw madalas tumambay ang mga kapatid natin OFW kapag ganitong weekend o kaya naman ay yung day off nila sa trabaho. So sisilipin natin kung saan ito at samahan niyo ako kumustahin sila. Let's go! Little Manila raw ito kung tawagin. Kahit saan kasi, may maririnig kang nagsasalita ng wikang Filipino. Kapansin-pansin ang tindahang ito na may mga pagkaing Pinoy. Naabutan ko ang owner na si Gigi Dufa na balang naghahain ng mga ito. Saturday, Sunday lang sila nakakatikim ng lutong Pinoy. Taong 1995 nang magtrabaho sa Taiwan si Mami Gigi bilang factory worker. Nagsimula lang daw sa maliit na internet shop ang kanyang tindahan. Pero kalaunan, lumaki ng lumaki dahil sa mga requests ng mga kapwa Pinoy. Bukod sa restaurant, mayroon na ring mini salon, loading station, bilihan ng damit at kung ano-ano pa. Nasa 100,000 new Taiwan dollars o humigit kumulang 200,000 pesos ang bayad sa upa rito ni Mami Gigi. Nakakaraos naman daw kahit papaano at masaya siyang nagiging tambayan ito ng mga kapwa Pinoy. Basta lumapit sila, ate tulungan mo ako, wala akong work. Ate, diyan muna ako, namatay alaga ako. Ganun. Parang natutulungan ko sila. Tinuturing ko rin silang pamilya ko rito. Si Ivy Manantan, dati ring customer ni Mami Gigi. Dito raw siya nakahanap ng pangalawang pamilya. Sa mahigit isang dekada niyang pamimirmi rito, mas pipiliin pa rin daw niyang makauwi na sa Pinas. Basta makapagtapos lang ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Hindi niya, yung sahod kasi dito mako-cope up niya lahat yung mga kailangan ng family sa Pinas. Nakilala ko rin dito ang 18-year-old student na si Shannon R. Naiz. Imbis na bonggang 18th birthday celebration, pag-aaral abroad ang regalo niya at ng kanyang magulang sa sarili. Isinama na rin tayo ni Shannon sa simbahan kung saan daw madalas magsimba ang mga Pinoy. Bakit ang lakas ng loob mo na mag-ibang bansa sa ganyang edad mo siya? Ano po kasi, hindi naman po kasi kami mayaman sa Pilipinas. So, para din po makatulong sa parents ko. So far, nung tips mo, ano nagustuhan mo tungkol sa Taiwan sa ngayon? Transportation. Transportation! Yan. Sobrang ganda po ng transportation nila. Tsaka sobrang convenient. Naghahanap ngayon ng trabaho si Shannon na pwedeng isabay sa pag-aaral. May mga pagkakataon din daw na naho-homesick siya. Pero buti na lang may pwede siyang takbuhan para sa lakas ng loob. Ang St. Christopher's Church naging sandiga ng mga kapatid nating migrant workers dito sa Taiwan. In the early 90s, nag-hire ang Taiwan ng mga migrant workers, mostly from the Philippines. Kaya nga, itong lugar na to nagiging center dito sa Archdiocese of Taipei. So it was given to us to administer. Ang mga kapatid nating Pinoy rito, sama-samang nag-aambaga ng mga pwedeng maibigay sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Kahit malayo raw sa sariling bayan, hindi kailanman nawawala ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino. Bring here the good values that we have, our traditions, our culture back home, and you can be assured that God will bless you also in many ways. Bea de Guzman, News 5.